alamin natin ang lahat ng lagay ng panahon kasama si Amor Lerosa for Panahon TV. Good morning, Amor! Good morning din sa inyo dyan, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning, Amor, at good morning din sa inyo mga viewers. Mr. Pura, kahapon po ay officially idineklara na po ng Pag-asa ang tag-ulang panahon dito sa ating bansa. At kahapon rin, naglabas din naman kayo ng weekly weather outlook para sa linggong ito. So ibahagi natin sa ating mga kababayan ano bang nilalaman at ano bang aasahan natin sa magiging lagay na ating panahon sa linggong ito. Yes, Amor, para sa ating weekly outlook. Sa ngayon, yung ating tropical storm na si Dante ay nakalabas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility. Subalit ang kanyang hangin or ito po ay patuloy na humihila ng ating hanging habagat. Dahil po dyan, meron tayong mahinang hanging habagat na nakaka-apekto nga dito sa western section ng Luzon at Visayas. Dahil po dyan, ang Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Visayas at probinsya ng Bataan, Sambales, kasama na dyan ang Pangasinan, ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Dito po sa Metro Manila at ang natitirang bahagi naman ng bansa ay magkakaroon tayo ng bahagyang maulap hanggang sa kung minsan ay nagiging maulap at meron din tayong mga pagulan at mga pagkidlat at pagkulog na mararanasan. Pagpasok po ng Wednesday hanggang Thursday, ito pong posibleng mabuong isang low pressure area dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa or sa West Philippine Sea na maaari pong magdala ng mga pagulan at mga pagkidlat pagkulog dito po sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at ibang bahagi po ng Visayas. Yan pong low pressure area, kasama po ng ating hanging habagat ang magdadala po ng pagulan sa mga nabanggit pong lugar. Sa pagpasok naman ng Friday, magpapatuloy po yung ating mga pagulan dyan sa nabanggit pong lugar at aabot din po ito sa Cordillera Autonomous Region hanggang sa Ilocos Region dahil po sa malawak na hangin at mga pag-uulap ng ating low pressure area at ng ating hanging habagat. Ito po ay magdadala ng maulap na kalangitan at mga pagulan at mga pagkidlat at pagkulog sa mga nabanggit pong lugar. Ang Mindanao po ay bahagyang magkakaroon ng maliwalas na panahon dahil nga po yung ating hanging habagat ay nandito po sa western section. Magkakaroon lamang sila ng mga isolated or localized na mga rain showers at thunderstorms. Sa pagpasok ng Sabado, ito pong ating low pressure area dito sa West Philippine Sea ay bahagya pong kikilos hilagang kanluran na magpapabuti ng panahon dito sa Luzon. Subalit makakasa pa rin tayo ng mga localized na mga thunderstorms at mga pagulan dito sa area po ng western section ng Luzon. Naku, ayan po, since nabanggit nyo nga na meron tayong inaasahang posibleng mabuo na low pressure area dito sa ating bansa. Yan nga po ay Wednesday or Thursday. So, simula bukas ay aantabayan na natin kung ano magiging development nito. Saan-saan bang mga areas ito inaasahang makakaapekto? Yes, po. Ito pong ating low pressure area ay dito nga po magsisimula or base po sa ating mga computer models, dito po ito mabubuo sa West Philippine Sea. So, ito po ay makaka-apekto nga dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, specifically dito sa area ng Mimaropa, Central Luzon. Kasama na nga po yung Calabarzon area at ibang bahagi po ng Visayas at dito na sa Palawan area. At hindi lang po yung ating low pressure area ang makaka-apekto sa atin, pati nga po yung ating hanging habagat na magdadala po ng mga pagulan at mga pagkidlat pagkulog din. Mr. Pura, ano po ba yung nag-trigger para meron kaagad na sumunod na panibagong panahon dito kay Bagyong Dante dahil kalalabas pa lamang ng PAR nitong si Bagyong Dante, Tapos ngayon meron agad tayo na aabangan o binabantayan ng mga kaulapan na posibleng maging low pressure area. Ngayon pong panahon ng June or sa buwan ng Hunyo, ay makakaasa tayo ng 1 hanggang 2 bagyo. So normal po yun. At yun nga po, since nga po panahon na po ng tagulan ay tuloy-tuloy na po yung ating pagbagyo, lalong-lalo na pagpasok pa ng July, August at September. Yan na po mas marami po nating bagyo. Sa kada buwan po ng aking nabanggit ay makakasa tayo ng 2 to 3 na bagyo. At bukod po doon, yung ating mga weather patterns or mga weather system ngayon ay favorable na po sa mga production ng mga low pressure area at mga weather system natin. Nung nakaraang araw, yung ITCC natin ay nandito po or medyo mababa. At ito po yung, kung natatandaan nyo, ito po yung ating pinanggagalingan talaga ng ating mga low pressure area at mga bagyo. At ito naman mga kababayan, kapag naririnig po natin ang low pressure area, Mr. Pura, syempre po marami sa ating mga manunood ang magtatanong, gaano ba kalaki ang chance na ito ay lumakas sa pagiging isang bagyo?
Sa ngayon po, non-existent pa po itong ating low pressure area. Subalit, base nga po sa ating mga models, maaari po itong mabuo. Ito nga po sa Philippine Sea. At depende pa po sa mga weather system na makaka-apekto sa kanya, ang kanyang posibilidad na maging bagyo. Pero since nasa dagat po ito at medyo warm and moist nga po yung ating hanging habagat, hindi po natin inaalis ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo. Kung sakali naman po na ito ay maging isang ganap na bagyo, ito ay ang ating panglimang bagyo sa taong ito at ito po ay tatawagin nating EMO kung sakali pong ito ay mabuo or maging isang ganap na isang bagyo. Okay, so ayan po, antabayanan po natin ng mga pagbabago at hindi pa rin po nawawala ang posibilidad na ito po ay maglakas pa sa pagiging isang ganap na bagyo. Kaya po antabayanan po natin kung ano nga ba ang mga development o mangyayari dito sa mga kaulapan dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At eto naman, Mr. Pura, base nga sa pag-asa, no, ito nga western section ng ating bansa ang makakaranas ng mga pagulan dahil dito concentrated yung epekto ng habagat. So bakit ngayon ba ayon sa inyong forecast, ang Bicol region na wala naman po sa western part ng bansa at ang buong Visayas ay makakaranas din ng light to moderate rains or thunderstorms? Yes, opo. Bagamat nga po nasa labas na itong ating si tropical storm na si Dante, ang kanyang pag-ikot ay nakakapaghila or nakakapagpaibayo po ng ating hanging habagat. Kung mapapansin nyo, yung ating mga kaulapan ay nandito nga po sa western section ng ating bansa at ito po ay tumatagos din dito po sa ibang bahagi po ng Visayas at Bicol region. Okay, so ayan po, naintindihan na po natin kung bakit damay rin po ang Kabikulan at pati rin po ang Kabisayaan sa mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog na mararanasan natin ngayong araw na ito ng Martes. Ayun, maraming salamat po, Mr. Alvin Pura, sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, at para po sa ating kababayan, lalong-lalo na ngayong panahon ng tagulan, mag-iingat po tayo at maging alerto sa mga pagulan at mga pagkulog, pagkidlat, at tumutok po tayo dito sa Panahon TV para po sa ating mga weather updates. Ayan po, at natunghayan nga natin si Mr. Alvin Pura na weather forecaster dito mismo sa Pag-asa. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Opisyal na nga nag-umpisa ang tag-ulang panahon dito sa Pilipinas. Maaring maramdaman ng epekto ng hanging habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Para po sa araw na ito, asahan sa Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, Visayas, at pati rin po sa probinsya ng Bataan, Zambales at Pangasinan ang maulap na kalangitan ng may mahina hanggang sa tamang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Samantala sa Metro Manila at titirang bahagi naman ng ating bansa, magiging partly cloudy with isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po yan sa dakong hapon o sa gabi. At ito naman para po sa mga nagtatanong dyan, bakit nga ba kahit umaga pa lamang ay nakakaranas na tayo ng mga pag-ulan katulad po na nangyari at maging kaninang madaling araw, lalo na po sa Metro Manila. Ayon kay weather forecaster Buddy Javier, ito po ay dahil sa epekto ng umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Kung inyo pong mapapansin sa ating mapa, halos po kabilang na po tayo sa western section ng ating bansa, kaya naman po talagang concentrated ang mga rain showers or thunderstorms sa mga lugar na ito. Ngayon naman, alamin naman natin ang lagay ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon, mainit po ang temperatura sa Tuguegarao City. Yan po ay 26 to 36 degrees Celsius. At dyan naman po sa Baguio City, malamig naman po ang panahon. Yan po merong 16 to 25 degrees Celsius. Sa Clark Zone, Angeles City naman po, mataas na rin po ang temperatura. Yan po ay 25 to 32 degrees Celsius at ganoon din naman po sa Puerto Princesa. Samantalang dito po sa Tagaytay City, bahagya pong mababa ang temperatura. Yan po ay meron lamang 23 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas naman po tayo, dyan po sa Metro Cebu at Tacloban, pinakamainit na po ang 25 to 32 degrees Celsius. At dito naman po sa Iloilo at Bacolod, merong 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Mindanao area, po ang panahon sa Metro Davao at maging sa Zamboanga City. Yan po iaabot ng 25 to 33 degrees Celsius at dyan naman po sa may Cagayan de Oro meron lamang 23 to 32 degrees Celsius. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa. Magandang umaga. Balik sa inyo, JC and Sam. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.